Pwede po mag-request lang. Ano po yan? Kasi po, dito po sa amin sa Bicol, marami rin po sa inyong nakikinig po. Kaya lang po minsan nga, kahit ako hindi naman po ako talaga ninyo kamiyembro, pero lagi po ako sa inyong nakikinig. Para din nasasaktan ako pag binabatikos na po kayo eh. Kayso kayo raw, nagmumura. Kayso kayo, tinatarantado, demonyo nagmumura daw ho kayo. Saba ka naman sa ako, pwede mag-request, medyo gaang-gaanan yung pangangar. Kasi, ang paniniwala ko kasi sa mga unbeliever kasi, medyo di nakakatsap yung paliwanag nyo, kaya sila nagre-react sa inyo. Halos lahat po ng relihiyon yung asawa ko sa dating daan, kamiyembro nyo. Kapag nababalitaan nila na ang asawa mo sa ako sa dating, gumaganon sila. Sa ako, anong diferensya nun? Nagagalit sila ng mga sa dating daan yung asawa ko. Hindi naman po natin kapatid maaalis yun. Talaga pong yung sa Diyos, hindi natatanggap ng lahat ng tao yun. Hindi dahil sa ako'y nagmumura, hindi po ako nagmumura. Baka ho hindi lang marunong ng lingwahe yung mga nakakausap nyo. Yun ho kasing katarantaduhan, hindi mura yun eh. Yung katarantaduhan, it's an act being done by a person na natataranta. Galing po sa salitang Kastilang tarantar. Pagka nawala na sa sarili, nataranta na, anong tawag mo? Ay nagmumura ka ba nun? Sinasabi mo lang yung kalagayan niya na siya natataranta. Tingnan natin sa UP Dictionary ng Wikang Pilipino. Isa sa pinakakatiwa-tiwalang diksyonaryo sa ating wika. Tarantado. Ano ang ibig sabihin niya, kapatid na Espanyol? Espanyol. Atarantado. Ano ang kahulugan? Taong walang prinsipyo o pag-aatubiling moral. Pagmumura ba yan? Dinidefine niya yung isang taong walang prinsipyo, atarantado yon sa Kastila. Tanungin niyo mga Kastila-Loy kung yung tarantado mura. Hindi lang tayo gusto lang nila kasi pintasan ako dahil di sila makakatutol sa sinasabi ko. Parang ganito, pumunta kayo sa Quezon. Nagulat nga ako sa Quezon eh. Merong kapatid doon, mag-asawa. Meron silang anak 3 taon. Batang babae. Kakain na. Tawagin mo nga yung anak mo, sabi nung tatay. Nako, baya mo ikat, naglalandi. Nagulat ako. 3 taon ba't naglalandi? Masama naman yata ako yung kasi sa amin, doon sa Tagalog, pag sinabing naglalandi, naghahanap ng lalaki yun. 3 taon. Yung pala dyan sa Quezon yung naglalandi, naglalaro. Pag sinabi ko ba naglalandi ngayon, sasabihin nyo, masamang bunganga ako. Hindi lang sila nakakaintindi. Ganito po kasi, ako'y galing na sa Bicol. Galing ako sa Pampanga. Galing ako sa Katagalugan. Galing ako sa Batangas. Galing ako sa Bisaya, sa Bacolod, sa Iloilo, sa Cebu. Galing ako. Merong mga lugar, yung isang salita, pangit eh. Pero sa isang lugar, hindi eh. Sa Kapampangan po, yung gago, hindi masama yun. Yung pong gago, isang taong hirap magsalita. Ang tawag nila ron gago or gaguti. Gago or gaguti. Sino ang Kapampangan dito? Ayun. Tanungin nyo kung di totoo. Yung gago o gaguti, hirap magsalita. Mura ba yun? Di ba, hindi mo masabi. Sabi ko dun sa isang bata namin dun sa inampo namin, ba't baka ako ikaw bubulol-bulol? Sabi niya, hindi ako buyoy ha, hindi ako buyoy. Bulol ka nga ako eh. Hindi nga ako buyoy, sabi niya. Pinipilit niya, hindi siya bulol, pero bulol siya talaga. Kung sabihin ko ba yung bata, bulol, masama ba yon? Hindi po. Alam niyo, nag-aral kasi ko ng totoo. Ang pinag-aralan ko sa buhay ko, magsalita ng totoo. Masaktan ka, matuwa ka, yung totoo sasabihin ko. Ang nasa Biblia po kasi ganun eh. Ngayon, yung namiminta sa akin ng mga born again at mga iglesia ni Manalo, pintas lang po yun. Hindi mo maalis yun. Hindi kasi sila lalaban ng diskusyon. Patunayan nilang nagmumura ko.
Baka may pastor ng born again dito ngayon, no, ng iglesia ni Manalo. Patunayan nyo na nagmumura ko. Patutunayan ko sa Biblia at sa mga referensya, hindi ako nagmumura. Sinasabi ko lang, kung isang tao'y gago, gago talaga. Ano itatawag mo sa gago? Meron ba kayong alam na synonym sa gago? Pag ang gagamitin ko, Diksionaryong Pilipino ng UP, mas masama lalabas. Yung gago, mahina nga lang po yun eh. Kumbaga light yun eh. Tingnan natin ang synonym ng gago. Gaga, Espanyol, babae na mahina ang ulo o walang talino. Tanyo, Espanyol yang gaga eh. Espanyol yan, di naman Tagalog yan eh. Parang tonto. Di ba? O ano ngayon, sabi, ano kahulugan yan? Gago kung lalaki. Ano ang synonym? Ang synonyms po niya, angab, bede, jerk, kakak, nga, ngaol, pitla, tanginod. Oh. Ba't yun ang gagamitin ko? Hindi ko naman alam yung iba. Mas magandang gamitin ko yung gago. Di ba? Pagmumura ba yun? Pagpapakita lang yon ng isang kondisyon ng tao. Yung palang gago, lalaki. Pag babae, gaga. Ano yon? Sa Espanyol, ang kahulugan ng gaga, Babae na mahina ang ulo o walang talino. o tanyo, yung bobo, walang talino. Gago. Parang ganito. Meron akong pinsan nung araw, inutusan ng tiyahing ko bumili ng suka at saka toyo. Ito ikan gis na toyo. Yan. Ito naman isang gis na suka. Dumala na, dala niya na. Nadapa. Nabatawan niya. Hindi niya na ngayon alam. Bumalik. Auntie. Bakit? Kasi nadapa ako, hindi ko matandaan kung alin dito yung para sa suka at saka para sa toyo. Gis na para sa suka, gis para sa toyo. Hindi ko matanda. Sabi nung tiyahin ko, gago, napakagago mo. Ah. Ang tanong, gago ba? Gago, hindi. Gago nga, ano itatawag mo ron? Pareho lang naman gis yun eh. Ba't na, kahit ba magkapalit yun eh, pareho rin gis yun eh. Gago nga talaga yun. Eto, ano ang tawag nyo sa pastor na ang miyembro pinaghahapunan sa umaga? Di kayo may sabi niyan, hindi ako. Ano ang tawag nyo sa mga ngaral na yung binabasa sa Biblia, iniiba? Gago yun. Bibigyan ko kayong halimbawa. 26 nga ng Mateo, kapatid na Mel. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Nung nagsasanta na si Kristo at mga apostol, kumuha siya ng kopa. Binigay sa mga apostol. Inom kayo lahat diyan. Ano naman ang ginawa ng pare? Kumuha siya ng kopa. Ako lang ang iinom, di kayo kasali diyan. Ano ang tawag nyo? Ha? Ano ang tawag nyo sa mga ngaral, harap-harapan, may Biblia naman, mababasa mo, ginagago ka. Ano ang tawag mo ron? Gago yon! Papalitan nyo tawag? Nang gagago eh. Ang liwanag sa Biblia, pinapainom lahat. Tapos siya lang ang iinom, ikaw hindi ka papainumin. Ginagago ka o hindi? May Biblia, ginagago ka eh. Lalo na kung walang Biblia, di ka gaguhin. Naman kayo. Tapos sasabihin nyo, nagmumura ko, hindi lang kayo sanay makinig sa mga ngaral na nagsasabi ng totoo. Ang karamihang born again miyembro ni Manalo, nasanay na binobola ng mga pastor nila. Salamat po, kapatid. Salamat Salamat po. Salamat po.